seryoso. Alam niyo man, pag-issue ng politika, we have 120 million political experts all talking at the same time. So na-realize namin na hindi normal ang sitwasyon. Nahahati ang bansang Pilipino, nagpapahayag ng saloobin nila, hindi lamang dito sa loob ng ating bayan, kundi sa buong mundo. May pro, may anti. Hindi ho ito anti-PBBM initiative. Hindi rin ito pro-FPRRD initiative. This is a pro-Filipino initiative. Dumudulog po kami sa ICC. Dumudulog kami sa kataas-taasang hukuman ng ating bansa, sa Korte Suprema, na tulungan ang sambayanan na maunawaan ang issue at ma-resolve ito para humupa na ang sitwasyon. Matigil na, maputol na ang potensyal na magkagulo at sumama, mag-deteriorate ang situation. This is also about our children, our next generation, our citizens and leaders. So, sa dulo nito, ano ang aming mungkahi? At ito ay inilalagay namin sa hapag hindi lamang ng sambayan ng Pilipino sa loob ng ating bansa, kundi sa buong mundo. Ano ang hakbang para humupa ang sitwasyon? Ibalik ho ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa para dito sa sarili nating bansa litisin. Hindi natin sinasabing guilty siya or not guilty. Ang sinasabi natin at ang basehan natin dito, ang sinabi ng ating Pangulo, no? Na gumagana ang mga korte natin, buhay at malakas yung ating pamamaraan para magbigay ng hustisya sa bawat Pilipino. Dahil ang katanungan na aming naririnig sa mga kababayan sa aming pag-ikot sa sambayanan, kung hindi natin kayang magbigay ng hustisya sa isang dating Pangulo, umaasa ba tayo na kaya nating magbigay ng hustisya sa pangkaraniwang Pilipino? Yun lang ang aming hinihingi. Due process. At dito ay sumasandal kami sa rules mismo ng ICC at sa Article 3 ng ating sariling saligang batas. Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law and under the equal protection of our laws. So yung po ang pakay namin ngayon.